ang mabuting balita para sa araw na ito. Magandang araw ng Biyernes sa ika-4 na linggo ng Kwaresma. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Atin ang pakinggan ng mabuting balita ayon kay San Juan, Kabanata 7, talata 1 hanggang 2, talata 10, 25 hanggang 30. Naglibot si Jesus sa Galilea. Ayaw niyang maglibot sa Judea dahil pinagtatangkaan siyang patayin ng mga Hudyo. Malapit na ang piyesta ng mga Hudyo na piyesta ng mga kubol. Pagkaahon ng mga kapatid niya sa piyesta, siya man ay umahon din, ngunit palihim at dilantad. Kaya pinagsasabi ng ilan sa mga taga-Jerusalem, Hindi ba itong balak niyang patayin? Pero tingnan niyo, lantaran siyang nag-uusap at wala silang anumang sinasabi sa kanya. Totoo kayang alam ng mga pinuno na siya ang Kristo? Pero alam natin kung saan siya galing. Ngunit pagdating ng Kristo, walang makaalam kung saan siya galing. Kaya nang mangaral si Jesus sa templo, sumigaw siya, Kilala niyo nga ako at alam niyo kung saan ako galing, ngunit hindi ako pumarito sa ganang sarili ko. Sinugo ako ng totoo na di ninyo kilala. Kilala ko naman siya sapagkat galing ako sa kanya at siya ang nagsugo sa akin. Pinagtatangkaan nilang dakpin siya, ngunit walang nagbuhat sa kanya ng kamay, sapagat hindi pa sumasapit ang kanyang oras. Magandang araw mga kaibigan. Ito po si Brother Vince ng Society of St. Paul. Ang ating pagninilay ngayong araw ay mula sa panulat ni Brother Sebastian Gadia III ng Society of St. Paul. Ang pagiging malapit ni Jesus sa mga makasalanan ang isa sa mga dahilan kung bakit siya tinutuligsa at nais ipapatay ng mga guro ng batas at mga Pariseyo. Para sa kanila, mali ang ginagawang pakikisalamuhan ni Jesus sa mga makasalanan. Para sa kanila, hindi kailanman maituturing na kabanalan ang pagiging malapit sa mga makasalanan. Pero lingid sa kanilang kaalaman, ito ang dahilan kung bakit naparito si Jesus sa mundo, upang hanapin ang mga nawawala, mga makasalanan at mga maliliit sa lipunan. Hindi niya ginamit ang kanyang titulo bilang anak ng Diyos upang maghari-harian. Bagkus, ginamit niya ito upang magsilbi sa tao at upang ipakilala ang Diyos Ama bilang mahabagin at mapagmahal. Marami sa atin ang nakapagtapos sa mga kilalang paaralan. May mga titulong nakakabit sa kani-kanilang pangalan o kaya naman mga kilalang makapangyarihan dahil sa kanilang estadong tinatamasa sa buhay. Pinapaalalahanan po tayo ni Jesus na magiging makabuluhan lamang ito kung mayroong pagmamahal sa kapwa. Kung mayroon man tayong mga ipinagmamalaki sa buhay, titulo, yaman, kapangyarihan, popularidad, gamitin natin ito upang maabot ang mga nasa alaylayan ng lipunan, ang mga makasalanan at mga nabubuhay sa masamang bisyo. Gamitin natin ito upang makalapit sa mga binabaliwala sa lipunan. Si Jesus mismo ang ating huwaran na kahit Diyos siya, nagpakumbaba para magsilbi. Kung meron mang masigit pa sa titulo natin sa buhay, ito ay ang taus-pusong paglilingkod sa Diyos at sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, matanto ko nawa na ang tunay na kababaang loob ay makikita sa buhay, paglilingkod. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang iyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Paulines Radio PH. At sa mga kababayan nating OFW, sa mga may sakit at sa lahat ng sumusubaybay ng programang ito na humihingi sa amin ng panalangin. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Muli, maraming salamat.
Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagiiwan sa inyo ng mga katagang ang pagsunod kay Jesus ay pagtahak sa daan ng krus ng may pagmamahal. Matutunawa tayong pasanin ang ating araw-araw na krus ng may pagmamahal. Ang mabuting balita para sa araw na ito ay hatid sa inyo ng Paulines Radio.